Seryoso? 50,000 plus lang to? Guys, naglabas pa si Apple ng sobrang murang abot kaya na MacBook for the first time ever. Kasi before, 50,000 pesos po yung pinakamura na MacBook na pwede mong bilhin. But now, abot kaya na po siya. Guys, ito pala si MacBook Neo. Ang MacBook na abot kaya. Hindi na po siya ordinary MacBook. Itong MacBook na to ay mayroong 4 na colors. May silver, may pink blush, may indigo blue, at ito yung favorite ko, si citrus green. Ito yung pinakasikat guys, citrus green. Buti na nabili ko kasi out of stock siya agad. Ang dami mo bibili nito guys. By the way, nabili ko sa Italy. Ayun o, 8GB di memoria, 256GB di spazio. Pero ano yung ginawa ni Apple? Bakit sobrang mura na ito? Well, kasi yung processor niya ay kasing bilis daw ni iPhone 16 Pro Max. Huh? Cellphone processor dito sa loob? Pwede pala yun? Beans, baka mabagal yan kasi nga cellphone yung gamit niya. Actually, kinumpare po siya sa Apple M1 and they found out na mas mabilis siya ng konting-konti dun sa M1 chip. Wow! Pero parang nangyari yun? Kung lahat ng mga laptop, mga computer, mga cellphone nagmamahalan ngayon, ba't si Apple naglabas ng sobrang murang laptop? Kasi nga merong RAM shortage ngayon, nagmamahalan na lahat. Pero si Apple, mas nagmura. Ang rason niya, para ito sa mga students. Mga college, university, mga grade school, yaman man. The next time you go to Starbucks, mas social ka na. Ang tanong, mas konyo ka na rin ba? Best ice cream in the world. Try it. Alamin natin, ako si Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! So pre, ito pala yung brand new kong MacBook That is why hindi mo kailangan maging konyo guys, para maging social. I love the front. Kung ano pa yung kulay ng laptop nyo, ganoon din yung kanyang box. Pati yung letters, ayan yung mga words. At syempre, unbox na natin. Eto na, first dibs. Ooh. Oh, sarap. Okay, wait lang. Inom muna ako ng citrus. Opening. Wow, ang ganda mo. Ito yung first vibrant color na MacBook na nakita ko. Ang ganda. Sa ilalim, meron siyang designed by Apple in California. At yung kanyang Type-C to Type-C cable. Wala siyang magnetic, which is okay lang. Ang hindi okay, walang charger. Guys, hindi mura ang sosyalan. Alam yan ni Apple, marami ka daw pera. Kaya bumili ka na lang daw ng charger niya sa Apple Store. Eto na. Ooh, pang papel lang? Papel nga to. Wow! Ganito pala siya kaganda in person. Okay, let's open it up. May papel din dito. Ayan yung kanyang logo sa likod. Wow! Guys, tinan mo yung kanyang home screen. Color green din. Pati yung keyboard natin, parang light green din. Uso na pala ang matcha color ngayon. Ba't hindi matcha yung pangalan nito? This thing is shiny, shimmering, splendid. Guys, kapag tinatama ng ilaw, kumikinang talaga siya. Tapos, kitang-kita yung Apple sa likod. Para kapag pinagayabang mo sa iba, huwag ganun guys kasi hindi makita ng ibang tao. Gaganon mo talaga yan. Sobrang gaan niya. Sobrang nipis. What? Dalawa lang ang kanyang Type-C sa gilid. Yung isa pang charging na yan at yung isa naman ay pang hard drive. At kung ano na pa. Ay, may headphone jack pa siya dito. Hindi to reader Ito ay speaker. Meron siyang dalawang speaker guys. Sa kaliwa at sa kanan. Pero dito siya nilagay. Parang weird naman yung dating. First time ko nakita sa isang MacBook yan Yan lahat ginagamit ng mga editor namin, MacBook. Ayan no? Di ba yan yung mga editor namin? Shoutout pala sa mga editor ko. Ang gagwapo nyo. Uy, mas magaan po to sa MacBook Air. Ito pala yung aking MacBook Air M2. Pero si MacBook Air ay mas manipis ng konting-konti lang. Si MacBook Neo ay 0.5 inches yung kanyang kapal. Si MacBook Air naman ay 0.44 inches. Pero mas magaan po si MacBook Neo. 1.23 kilograms po siya versus sa 1.24 ni MacBook Air. Ewan ko sa inyo, yung nipis, hindi gano'n ka-importante sa akin. Sobrang liit ang difference. Pero yung bigat, really matters. Pati yung size, guys, mas maliit po siya ng unti-unti lang kay MacBook Air. Pero kasi nagdala sa kanya is yung kanyang color. Guys, ang lakas ng dating niya. Pero ang tanong, sino ang mas halata yung Apple logo? Ayan, kita nyo ba? Ito pa rin. Kasi nga, shiny, glossy po tong MacBook Air natin. Ito kasi parang matte finish siya. Yun lang. Dapat ang ginawa ni Apple, nilagyan niya ng backlighting to. RGB? MacBook ROG? Oh, look at the keyboard. Guys, the moment na mahawakan nyo yung keyboard, wala na, there's no going back to Windows laptop ever. So ito yung rason kung bakit na-inlove talaga ako sa keyboard ni Apple. Ang ganda ng travel, perfect ang spacing. Pag nagtatype ka, may inlove ko talaga sa kanya. Lalo na yung trackpad o touchpad. Ano bang tawag? Basta ito, suabe, very smooth ang feel. Tapos yung click, tactile. Na yung trackpad niya is ka-level talaga ng mga ibang MacBook. Mas malit nga lang siya. Pero yung size niya is very comfortable. Di ko rin alam kung bakit yung ibang trackpad ay sobrang laki, siguro. Pang matindihang scrolling. Pero ito guys, parang sapat na para sa akin. Pero kasi ang kakaiba talaga sa trackpad ni Apple is yung kanyang control, accuracy, at yung feel. Kapag ini-slide mo yung finger mo dito sa trackpad, oh my God. Alam mong gagawin niya yung gusto mong gawin.
At alam mo, hindi siya masisira agad. Tawad ko ba, hindi kayang gayahin ni Windows? Kahit anong brand, itong klaseng trackpad ni Apple. It is unique, it is premium, it is Apple only. O nga pala, meron siyang dalawang version. Meron siyang 8256 at meron siyang 8512. Tapos may difference po yun, hindi lang po storage. Kapag binili mo yung 8512, meron po siyang Touch ID dito or yung kanyang fingerprint scanner. Yung 8256 dito, which is yung sa amin, yuck. Kasi ubos na yung stock. Excuse me, kaya ko bilhin yun. Na syempre, kung ako sa inyo, bilhin nyo na lang yung 512 kasi nga doble yung storage, meron ng fingerprint scanner, mas mabilis kasi yung buksan yung laptop nyo para di ka na lagi mag-password pa. Oh, by the way, nakalimutan sabihin na yung ibang colors like yung pink, indigo blue, at yung silver, kung ano yung color nila, sinasabayan din ng keyboard nila, ng wallpaper nila, ganun din. So every color feels very unique at may identity. Yung next na sikat na color is yung indigo blue. Ito po yung itsura nun. Kasi nga, professional talaga ang blue color, guys. Wala silang black. Sayang. Maybe next time. Kasi kapag vibrant colors, guys, alam nyo naman yan. Youthful. Pang bagets. Silver and black kasi ay panggurang na. Ooh, look at this display. 13 inches po yan. Liquid retina display. Social pakinggan. Pre, naka-liquid retina ako, pre. Saktong-sakto. Pag may nag-i-interrupt sa inyo. Wait, I'm looking at my liquid retina display. If you give me a second, please. Tapos wala po siyang notch. Manipis naman yung bezels niya. Saktuan lang. Yung brightness niya is pang loob lang ng Starbucks. Hindi pang labas. Ayun lang. Medyo malabo na siya tingnan. Very dim. Which is okay lang. Mas maganda sa loob na lang kayo para good for your health. This is the smallest MacBook you can buy right now. Pero to kapag nanggaling ka sa Windows, maninibago ka talaga sa kanyang OS. Ibang klase ang OS ni Apple. Iba yung feel. Pagpasok mo, meron ka ng dock na makita sa ilalim. No? Pwede ka mag-hover-hover dito. Lalaki yung icons. Yan, mag-wave-wave siya. Tapos, yung desktop niya, ganito may itsura. Wala masyadong icons, puro folders lang. Tapos, ibang-iba na rin yung keyboard. Yung kanyang copy-paste, iba na. Command-C at Command-V na. Hindi na control. Pero ito, kung nanggaling ka ng Windows, talagang maninibago ka. Dahil, mas yabang ka na. Ay, ikaw pala nagbago. Yung ugali mo pala. Biglang himabang. I'm sorry, kahit hindi ko siya alam paano gamitin, at least naka-Mac ko. Now, pwede ba siya pang games? Naka-Apple A18 Pro chip po siya, same processor as the iPhone 16 Pro Max. Na ito naman, pwede ka mag-Steam dito, kaya lang, I don't think optimized siya. Kasi nga, most games ay pang Windows lang talaga. At mukhang konting-konti lang ng mga Mac talaga na optimized for gaming, like yung mga latest na M5. Siguro mga light gaming lang, mga web apps, mga ganon. Solitaire, ayun. Matanda. Pero yun, nasabi talaga ni Apple, pang college daw siya, pang university, pang student, pang documents, Microsoft Office, sa Apple website nga, nakalagay PowerPoint, ayun, hina-highlight nga. Pang Google Docs, mga ganun. Pang browsing, Canva, AI, oh by the way, ChatGPT, pwede, walang problema. Google Chrome, meron dito. Google Chrome, magsi-search ka pa? May lalabas pa ng mga link? Pahirapan ka pa? Dadaan ka pa sa mga ads? Walang ganyan sa ChatGPT. Bibigay agad sa yung answer. Halos natin ng mga college ngayon, gumagamit ng ChatGPT. Ikaw ba gumagamit na? Speaking of college, pang college talaga to. Oh, by the way, perfect pala tong green color para sa mga lasalista. Yung indigo blue, pang Ateneo. Yung pink, pang CEU. Yung silver, pang Starbucks University. Kasi marami nag-aaral sa Starbucks na naka-MacBook. Magiging isa ka na rin ganun. Last mo na yun O pala may special feature pala tong MacBook Neo. Kapag ka nasa software ka niya, you can actually change the theme, yung icons, yung color, sinasabayan niya talaga yung color ng inyong laptop. Cool feature. Walang ganito sa mga ibang MacBook kay MacBook Neo lang. Oh, by the way, syempre, madalas ka nang mag-video call dito. Online class. Mas gagana ka pa kasi nga ang ganda ng kanyang webcam. Alam niyo naman pag Apple guys, the best when it comes to camera. With very good lighting. Ay, ang ganda. Ang professional. Tingnan lang, kailangan mo ng maganda lighting. Alam ko kasi maraming bumibili talaga ng Apple product. Meron ka na ngayon. Yun pala, hindi mo sinasabi. Installment pala yan. Pero at least natulungan kita sa installment. 12 months to pay, pwede naman. Ayan. Power Mac, Beyond the Box. Pag mo sabihin sa iba na installment Now yung speaker niya, meron pa siyang dalawang speaker dito. Kapag nanood ka ng mga movies, saktuhan lang po siya. Hindi siya super amazing. If you're coming from a MacBook Pro, syempre, iba talaga yun. Pero compared sa Windows, ibang klase to. Malinaw, buong buo. Siguro sa volume na lang. Pero if you want that, syempre mag-MacBook Pro ka na lang. Or kung gusto mo ng private listening, meron naman siyang headphone jack dito. Nice. By the way, up to 16 hours to yung kanyang battery life. Tagal. Yun ang hindi mabibigay ng mga Windows laptop nyo. Pero having battery life all day and even some more, tapos kung di mo siya ginagamit, naka-idle lang siya, guys, isang linggo, may charge pa rin. I think yun yung main reason kung bakit ako talaga mag-MacBook kasi nga ang tagal maubos ng battery. Di seryoso, hindi lang dahil Mac siya or Apple, sa Prestige. Iba talaga kasi yung battery life ito. Hindi lang nag-edit yung mga editors ko na. Tsaka kasi nag-airdrop kami madalas. Kaya kami nag-MacBook. Di dahil mayabang kami. Dahil kaya namin. So yun, magkano ba talaga to?
Ito ay 39,990 pesos, 8256, up to 40,000 plus for the 8512. Bakit hindi ka nalang mag MacBook Air M2, refurbished, mas mura, tsaka mas mabilis. Guys, di mo sure, refurbished, di ba? Tsaka baka next year, mas magmumura na rin to. Yung kulay kasi guys, di mo makuha yan dito. If you want the citrus, dito lang yan sa MacBook Neo. Tsaka mas maliit siya, mas magaan, at syempre, mas abot kaya talaga. Kaya ito na yung tamang oras para bumili at wala lang sana all. Kasama ka na sa liga ng mga social climber. Desiroso, hindi mo na kailangan mag-climb. It is a Neo life for you. Pero kung di naman ito yung hanap mo, gusto mo talaga ng gaming laptop na pangit, na mataba, na malaki, at mabigat, in the future, baka pagbigyan kita. Subscribe ka na, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Ito been watching Unbox Diaries. Hoo-hoo.